Good morning everyone! Ayan, first thing ulit ng ating mitapilit ang amo ko ay nag-read ng kanyang Bible. So yan talaga ang kanyang routine, reading the Bible before drinking her coffee. And then, ayan na, si Inday Garutay, pangalawang kape ko na yan kasi si Lola na late nagising. So I have to drink coffee first. Pero ayaw niyang uminom ng kape pag wala siyang kasabay. So inom ulit ako ng kape, kape pa more. O, diba? Pampanervyos. Charot! Pero ganyan talaga ang buhay. Ang alaga, pag wala siyang kasamang kumain or anything na magmerienda, dapat samahan mo siya or sabayan para gagayahin niya yung ginagawa mo, no? So, para na siyang bata. So, ayan, after reading the Bible, ayan, uminom na si Lona ng kape. Medyo nagugulat pa siya kasi ayaw pa niyang gumising. And after that, ayan na ang mahiwagang walis-walis ni Inday Garutay. Kunwari nagwawalis yan. Pero talagang nagwawalis po ako guys. Once a week walis at once a week sponja or mopping the floor ng aking bahay. O bahay ko raw. Charot! Yan. So general cleaning at sa ilalim ng malaking ref na yan. O, diba? Sa laki ba naman ng braso ko, hindi ko yan maitulak. Oha. So, may kahinatnan ang malaking braso, guys. O, diba? Noon si Lolo ang binubuhat ko. Ngayon, mga gamit ang binubuhat ko. Charot na naman ulit yan. O, diba? Norin Ewa yan, diba? So, ganyan. Dapat malakas pag ikay caregiver. Malakas ka talaga. Okay, nakabalik na ang malaking ref. So, andyan kami sa Miklad. Andyan pala ako sa Miklad. Nilinis ko yung Miklad namin area bombshelled. Nilinis. Diba? Kailangan din maglinis guys ng bahay. Kahit na ganyan may gera. May pumapasok pa din na alikabok sa bahay. Ewan ko ba kung bakit. Ganyan ang bahay natin kahit nililinis, ano? So, after that, tapos ko na yung bandang kusina. Ayan, papunta naman akong walis-walis ang mahiwagang sala na malaki ni Lola. Actually, yan, puro buhok namin ni Lola yan do. Ewan ko ba, naglalagas ang buhok dito sa Israel, ano. Kasi, usually, ang paligo ko dito is medyo maligamgam. Alam nyo na, pag matanda na, may mga rayuma. Charot! Na naman, o, diba? Hindi ako nagbibiro yarn. Malaki talaga ang sala ni Lola. So, ayan, walis-walis, walis Inday, i-move-move ang mga sofa, sala set, kasi minsan lang naman yan walisan. And bahay mo naman ito, dito lang naman ako nakatira. So, kahit na hindi mo sinasabi na trabaho yung maglinis talaga ng todo, hindi mo talagang linisan kasi dito kami nakatira 24 hours every day. Gigising ka tapos hindi malinis ang bahay na tinitirhan mo, 'di ba? So, kailangan mo nang maglinis kahit ayaw mo. Charot na naman. Pero alam naman natin na mga Pilipina malilinis 'yan, ano? So, hindi sila pwedeng gumagalaw ng malikabok, marumi ang bahay, magulo kasi tayo, mga Pilipina malilinis kusa tayong maamoy, yung mga amoy na hindi ka nais-nais sa bahay. Talagang ayaw din natin, ano? So, tinuturing talaga namin na bahay yung bahay ng aming amo. So, yan, walis-walis. At habang ako'y nagwawalis, si Lola nasa labas. Kasi maganda naman yung panahon. Hindi siya masyadong mainit, hindi siya masyadong malamig. And medyo tahimik ngayong araw na ito nung ako ay naglinis. So, nasa labas kami guys. Meron namang konting maingay sa alapaap, mga jet plane, hindi maalis yan sa Israel guys, no? So, sanayan na lang, sanay-sanay lang kami. So, ayan na. Ako ngayon ay mag-sponge na yan, guys. Inaayos ko na yung mga upuan. Map the floor. So, talagang as in, tinatanggal ko yung mga upuan. Inuuna ko yung kusina para buhusan ng tubig na may sabon. Yan. Kasi yan ang style ng paglilinis sa mga Israeli. Talagang as in, buhos. Laging buhos ang tubig na may sabon para mabango din at makintab. Actually, maganda yung floor ni Lola, no? Makintab talaga siya kahit na hindi mo yan buhusan. I-map mo lang nang siya ng konti. Makintab na siya kasi medyo napagawa niya talaga yung bahay niya ng
napakaganda at maayos at maluwag talaga. Pinaghandaan niya talaga yung kanyang pagkatanda. Kasi yung mga matatanda dito, kailangan din malawak yung kanyang nilalakad, yung mga place nila. Kung minsan pag matanda na, sa bahay na sila naglalakad, no? So ayan, kahit marami kaming naririnig na hindi magandang balita dito sa Israel, tuloy pa rin ang buhay namin dito ng mga caregiver dito na nag-work. At kailangan naming lakasan namin ang loob namin. Basta mag-pray lang kami at ipag-pray nyo kami lagi, guys. At mahirap ang sitwasyon namin dito, mga caregiver. Natutroma kami, pero sa tulong ng mga prayers ninyo at kami ay nagdadasal din dito na sana matapos na rin ang lahat ng kaguluhan at hindi na sumama pa ang ibang bansa na makisalo kung ano man yung alitan ng mga tao dito sa Israel at sa kabilang ibayo ng Israel. Sana si God i-touch ang kanilang heart na tama na, 'di ba? Marami nang naapektuhan ng mga tao, mga bata, matatanda at mga foreign worker na nananahimik na magtrabaho para sa kanilang pamilya. Kasi iba talaga ang dagok ng takot dito kapag naririnig namin na may mga masasamang nangyayari sa north at south area. Especially ngayon, medyo pangit po yung balita, pero as usual, sinasabi ko sa inyo, tuloy pa rin ang trabaho namin dito sa Israel. Wala lang pong nakakapasok na mga bagong worker dito kasi nag-stop ang hiring at nag-stop din po yung pagpasok ng mga foreign worker dito galing ng Pilipinas, yung mga caregivers at sa hospital. So, tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang paglalaba. Ayan, naglaba ulit ako dahil wala akong magawa talaga, guys. Sige, laba, linis kasi hindi talaga ako makalabas. So, dyan na lang ituon ang panahon natin, maglinis, mag-ayos-ayos, maglaba-laba. O, diba? As usual, hindi naman mahirap maglaba kasi meron namang washing machine. Ayan, nagluto ako ng tinola sa baw namin ni Lola para maiba naman yung pagkain namin. Pero manok pa rin, guys, no? Sige, manok pa rin, manok ng manok hanggang magkaroon ako ng pakpak. Charot! O, diba? Yan, aminin ninyo, diba, mga OFW sa Middle East, manok is life. Ayan, panguso-nguso lang si caregiver, umupo na kami ni Lola. Habang nagmuni-muni sa labas, medyo tahimik. Tahimik na may naririnig kami na medyo, alam mo na, may mga jet plane na dumadaan. Nag-check sila kung ano yung hindi maganda, pero talagang nakakalula yung mga dagundong. Ganun ba? Yung mga jet plane na napakalakas, mababang paglipad. Charot! O, diba? Pero as usual, God bless us all, protect us, and keep praying, guys, sa Israel. At nilalakasan ko lang yung loob ko dito. Ginagawa ko yung paraan ko kung paano ako maibsan yung takot, yung pagka-aburido through yung pag-reels, pag-YouTube namin. At salamat talaga sa social media kasi meron kaming parang way ng maibsan yung makita or manood ng mga news. Actually, hindi na ako nanonood ng news para hindi madagdagan ang kabog-kaba ng dev ba. O, diba? Sino rin eway. So, ayan. God bless everyone. Keep praying sa Israel, guys. Thank you so much. Bye!